Nais mo na bang malaman kung bakit bigla na lang nawawala ang mga biyaya sa sandaling inaabot mo na ang mga ito? Isipin mo kung ang isang simpleng gawain, ang idikit ang isang barya sa ilalim ng iyong kama, ay makapagbubukas ng nakatagong pintuan patungo sa pera, swerte, at walang humpay na oportunidad. Sa eksaktong alas negatibo 3:00 ng umaga, kung kailan mas maingat makinig ang universo, ang pagsambit ng isang banal na salita ay maaaring baguhin ang iyong kapalaran magpakailanman. Ito ay hindi lamang isang ritual, ito ay isang lihim na matagal nang itinago, at ngayoy ibinunyag sa iyo. Kung pagod ka na sa paghihintay ng pagbabago, manatili hanggang sa katapusan dahil maaaring magsimula ang malaking pagbabago sa iyong buhay ngayong gabi. Sa Pilipinas, maraming pamilya ang naniniwala sa maliliit na ritual na ipinapasa mula sa mga lolo at lola, tulad ng paglalagay ng bigas sa pintuan, pagsindi ng kandila sa hating gabi, o pagbulong ng panalangin bago matulog. Hindi lamang ito mga tradisyon, sila ay mga nakatagong susi para makaakit ng swerte at proteksyon. Ngayong gabi, malalaman mo ang isa sa pinakamakapangyarihang ritual sa kanila. Kailangan lamang nito ang isang simpleng barya, ang iyong kama, at ang mahiwagang oras ng alas negatibo 3:00 ng umaga. Sa oras na yon, bukas ang espiritual na mundo, at bawat salitang iyong bibigkasin ay may pinaraming kapangyarihan. Sa pamamagitan ng paggawa ng gawain ito, inaalin mo ang iyong enerhiya sa yaman, biyaya, at hindi inaasahang oportunidad. Hindi ito aksidente, ito ay kapalaran na nagbibigay sa iyo ng pagkakataon. Kung ikaw ay nahihirapan sa pera, pag-ibig, o kapayapaan sa tahanan, narating ka ng mensaheng ito sa isang dahilan. Nagsisimula dito ang iyong paglalakbay patungo sa pagbabago, at magsisimula ito sa katahimikan ng iyong sariling kwarto. Ang nakatagong problema harang. Napansin mo na ba kung paano ang ibang tao ay nagsisikap ng husto, pero ang pera ay laging dumadaan sa kanilang mga kamay? Dumarami ang mga bayarin, lumilipas ang mga oportunidad, at kahit dumating ang mga biyaya, agad rin itong nawawala. Para sa maraming Pilipino, hindi lamang ito malas, ito ay tanda na may mga nakatagong harang na humahadlang sa kasaganaan. Ang mga harang na ito ay di nakikita, ngunit nararamdaman mo ito sa iyong buhay. Lumalabas ito kapag palaging walang laman ang iyong pitaka, kapag biglang nag-aaway ang pamilya ng walang dahilan, o kapag tila napakahirap mapanatili ang kapayapaan. Minsan, ito ay nagmumukhang walang katapusang pag-aantala. Naghihintay ka ng promosyon na hindi dumarating, ng bayad na palaging late, o ng pag-ibig na tila malapit na ngunit hindi tunay na dumarating. Parang may humihila sa iyong kapalaran paatras, gaano man karaming pagsisikap ang ibigay mo. At ang katotohanan, ang pakiramdam na ito ay hindi basta-basta. Madalas na pinag-uusapan ng mga Pilipino ang pamahiin, mga sinaunang paniniwala na nagtuturo kung paano gumagalaw ang enerhiya sa ating pang-araw-araw na buhay. Kapag ang mga enerhiya ay na-block, maging ang simpleng bagay tulad ng pagkita ng pera o pagkakaroon ng harmonya sa tahanan ay nagiging mabigat na laban. Maaaring maramdaman mong pagod kahit pagkatapos magpahinga o nag-aalala kahit walang dahilan. Hindi lamang ito emosyon, ito ay babala mula sa universo na may kailangang baguhin. Naranasan mo na bang biglang manginig habang nag-iisa, o makakita ng paulit-ulit na numero tulad ng 11 oras 11 minuto o 888? Napanaginipan mo na ba ang mga barya, ilog, o mga pintuan na bumubukas at nagsasara? Hindi ito aksidente. Ito ay mga senyales na tinatawag ang iyong espiritu upang muling ialin sa swerte at biyaya. Marami ang hindi pinapansin ang mga senyales na ito, ngunit ang mga nakikinig ay kadalasan ang nakakaranas ng biglaang tagumpay. Ang harang ay hindi mas malakas kaysa sayo. Ngunit nangangailangan ito ng aksyon na lampas sa karaniwan. Nangangailangan ito ng sandali kung saan titigil ka sa pag-asa lamang sa pagsisikap at magsisimulang makipagtrabaho sa enerhiya ng universo. Dito pumapasok ang ritual ng barya. Isang simpleng gawa, ang idikit ang barya sa ilalim ng iyong kama, ay nagiging susi upang i-reset ang daloy ng enerhiya. At kapag sinamahan ng banal na salita sa alas negatibo 3:00 ng umaga, nagiging sapat itong makapangyarihan upang wasakin ang mga pader na humahadlang sa iyong mga biyaya. Kung pakiramdam mo na ang buhay ay hindi patas, o na ang swerte ay iniiwasan ka habang ang iba ay nagtatagumpay, maintindihan mo ito, ang iyong pakikibaka ay patunay ng nakatagong enerhiya na gumagana. Ngunit tandaan, bawat harang ay maaaring maalis. Hindi kailanman nagpapadala ang universo ng problema nang hindi rin nagbibigay ng solusyon. At ang solusyong iyon ay ngayon inilalagay na sa iyong mga kamay.
Ang ritual pahayag ng propesya. Ngayon na nauunawaan mo na ang mga nakatagong harang na tahimik na nagnanakaw ng yaman, panahon na upang ibunyag ang sinaunang gawain na ibinulong mula sa mga henerasyon. Hindi ito komplikadong spell at hindi rin kailangan ng mamahaling kagamitan. Sa katunayan, ito ay napakasimple na marami ang nakakaligtaan, ngunit ang kasimplihan na yon ang nagbibigay dito ng kapangyarihan. Madalas itinatago ng universo ang pinakamalalaking lihim nito sa paraang kitang-kita. Nagsisimula ang ritual sa isang barya. Hindi basta-basta bagay, kundi isang barya na dumaan na sa maraming kamay, dala ang enerhiya ng palitan, ng pagbibigay at pagtanggap. Sa kulturang Pilipino, ang mga barya ay hindi lamang pera, sila ay simbolo ng kaligtasan, kasaganaan, at sirkulasyon. Mula sa maliliit na barya na ibinibigay ng mga driver ng jeep, hanggang sa mga barya na itinapon sa mga fountain, habang humihiling, bawat isa ay may dalang intensyon at enerhiya ng tao. Sa pagpili ng barya at pagdikit nito sa ilalim ng iyong kama, simboliko mong itinatanim ang yaman mismo sa ilalim ng lugar kung saan ka nagpapahinga, nangangarap, at nagre-restore ng lakas. Bakit sa kama? Dahil dito nagre-reset ang iyong personal na enerhiya bawat gabi. Habang natutulog ka, muling kumokonekta ang iyong espiritu sa mga hindi nakikitang mundo. Ito ang lugar kung saan ikaw ay pinakabukas, kung saan ang isip ay nagpapakawala ng depensa, at kung saan mas malalim na nakikinig ang kaluluwa. Ang paglalagay ng barya doon ay nangangahulugang habang nagpapahinga ka, ang enerhiya ng yaman ay nakaalin sa iyong espiritu. Parang ina-charge ang iyong buhay gamit ang magnet ng kasaganaan. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ng ritual na ito ay hindi lamang nasa barya. Nasa salita rin na iyong bibigkasin sa 3:00 ng umaga. Marami ang tumatawag sa oras na ito na spiritual hour o witching hour. Sa katotohanan, ito ang sandali kung kailan ang belo sa pagitan ng pisikal na mundo at espiritual na mundo ay pinakamababa. Mas tahimik ang paligid, nawala ang mga distraksyon, at dumadaloy ang enerhiya ng walang hadlang. Sa eksaktong oras na ito, bawat salitang iyong bibigkasin ay umaabot ng mas malayo, tumatagos sa mga nakikitang dimensyon na humuhubog sa kapalaran. Ang salitang dapat mong bigkasin ay hindi basta-basta pinili. Ito ay isang banal na vibration, isang tunog na may kapangyarihan sa espiritual na mundo. Kapag binigkas mo ito ng may intensyon, iniutos mo sa iyong mga harang na bumitaw at iniimbitahan ang mga biyaya na dumating. Isipin mo na nakatayo ka sa harap ng nakasara na gate, ang iyong mga pakikibaka at nawalang oportunidad ay nasa kabilang panig. Ang isang salita na ito ang nagiging susi upang buksan ang kandado. Ang ritual ay simple. Isa, pumili ng barya na nararamdaman mong tama para sa'yo. Linisin ito gamit ang tubig o asin kung nais, upang alisin ang lumang enerhiya. 2, bago matulog, idikit ng maayos ang barya sa ilalim ng iyong kama, mismo sa ilalim ng iyong ulo kung saan ka nagpapahinga. 3, gumising sa eksaktong 3:00 ng umaga. Umupo ng kalmado, ilagay ang iyong mga paa sa sahig, at ipikit ang mga mata. 4, bigkasin ang salita ng may focus, na para bang ikaw lamang ang pinapakinggan ng universo. Huwag magmadali. Hayaan ang tunog na umalingaw sa iyong dibdib. 5, pagkatapos, humiga muli at bumalik sa pagtulog, nagtitiwala na ang enerhiya ay nagsimula na sa kanyang gawain. Maaaring maliit na gawain ito, ngunit sa espiritual na mundo, ang intensyon ay mas makapangyarihan kaysa aksyon. Sa pamamagitan ng pagsasama ng enerhiya ng barya, ang santuwaryo ng kama, at ang banal na oras ng 3:00 ng umaga, lumilikha ka ng tulay sa pagitan mo at ng kasaganaan. Mula ngayong gabi, magsisimula ng umikot sa iyong pabor ang daloy ng yaman at biyaya. Ang espiritual na kahulugan. Bawat ritual ay may mas malalim na katotohanan na nakatago sa likod ng mga simpleng kilos. Para sa nakikita ng iba, ang pagdikit ng barya sa ilalim ng kama ay maaaring mukhang ordinaryo, ngunit sa espiritual, bawat elemento ay may kahulugan na lampas sa nakikitang mata. Kapag nauunawaan mo ang mga kahulugang ito, mauunawaan mo kung bakit ang isang maliit na gawa ay kayang gumalaw ng bundok sa iyong kapalaran. Una, ang barya. Ang barya ay higit pa sa pera, ito ay isang bilog, isang walang katapusang daloy. Pinapaalala nito sa atin na ang yaman ay hindi bagay na habulin ng walang katapusan, kundi isang enerhiyang umiikot sa siklo. Sa mga tahanang Pilipino, madalas sabihin ng mga nakatatanda, kung saan galing ang pera, doon din babalik. Ang barya ay nagiging simbolo ng siklong ito, na umaakit hindi lamang ng pinansyal na kita,
kundi pati na rin ng mga oportunidad, kagandahang loob, at pagbabalik ng nawalang bagay. Sa pamamagitan ng paglalagay nito sa ilalim ng iyong kama, ipinapahayag mo sa universo, handa na akong maging bahagi ng daloy na ito. Sunod, ang kama. Higit pa sa lugar para magpahinga, ang kama ay iyong personal na templo. Dito mo ipipikit ang iyong mga mata at isusuko ang mga alalahanin, dito rin naglalakbay ang iyong espiritu sa mga panaginip na madalas may dalang nakatagong mensahe. Sa maraming tradisyon, ang kama ay nakikitang lugar kung saan umaalis at bumabalik ang iyong kaluluwa bawat gabi. Sa paglalagay ng barya dito, inaalin mo ang enerhiya ng iyong pahinga sa vibration ng kasaganaan. Bawat panaginip mo, bawat hininga sa banal na espasyong ito, ay pinupuno ng kasaganaan. At pagkatapos, naroon ang pinakamisteryosong elemento, 3:00 ng umaga. Marami ang natatakot sa oras na ito, naniniwala na ito ang sandali kung kailan naglalakad ang mga anino at bumubulong ang mga espiritu. Ngunit espiritual, ito ang pinakamakapangyarihang oras upang kumonekta sa mga hindi nakikitang mundo. Tinatawag itong oras ng belo, kung kailan ang distansya sa pagitan ng pisikal at espiritual na mundo ay kasing manipis ng seda. Sa 3:00 ng umaga, mas malakas ang mga panalangin, mas matibay ang mga affirmations, at ang mga intensyon ay direktang naipapadala sa universo ng walang sagabal. Ito ang dahilan kung bakit ang salita mong bibigkasin sa eksaktong oras na yon ay may pambihirang lakas. Ngunit bakit isang salita? Dahil ang mga salita ay vibration. Hindi lamang ito tunog, sila ay utos, tagubilin sa enerhiya sa paligid mo. Kapag binigkas mo ito ng may focus, hinuhubog mo ang realidad. Ang universo ay nakikinig hindi sa ingay sa isip mo, kundi sa vibration ng puso mo. Ito ang dahilan kung bakit ang salita mong ilalabas sa 3:00 ng umaga ay nagiging banal. Ito ang iyong pahayag sa langit na handa ka na para buksan ang mga pintuan ng kapalaran. Sama-sama, ang tatlong elementong ito, ang barya, ang kama, at ang oras, ay bumubuo ng isang banal na tatsulok. Ang barya ay humihila ng enerhiya ng yaman, ang kama ay nag-aangkla nito sa iyong buhay, at ang oras ng 3:00 ng umaga ay nagpapalakas nito sa espiritual na mundo. Isipin mo na parang nagtatanim ka ng binhi. Ang barya ang binhi mismo, ang kama ang lupa kung saan ito nakahiga, at ang 3:00 ng umaga ang ulan na nagbibigay buhay dito. Sa bawat pag-uulit, pinapainom mo ang binhi na yon, hanggang sa dumating ang araw na tutubo ito sa mga biyayang hindi maikakaila. Kaya, kapag idinikit mo ang barya at binigkas ang salita, huwag itong ipagwalang bahala. Hindi ka lamang sumusunod sa isang ritual, pumapasok ka sa sinaunang ritmo ng enerhiya na ginabayan ang walang bilang na kaluluwa bago ka. Ipinapahayag mo sa universo na handa ka na, at kapag nasabi na, ang mga salitang iyon ay hindi na maibabalik. Ano ang mangyayari pagkatapos? Ano nga ba ang mangyayari pagkatapos mong idikit ang barya, humiga muli, at bigkasin ang banal na salita sa 3:00 ng umaga? Ito ang bahagi kung saan karamihan ay inaasahan na may kidlat na tatama o pera ang babagsak mula sa langit. Ngunit sa espiritual na mundo, ang pagbabago ay hindi palaging dumarating ng maingay, nagsisimula ito sa katahimikan. Ang unang palatandaan ay kadalasang banayad, halos parang bulong lamang. Maaaring magising ka na may kakaibang kapayapaan, na parang may bigat na naalis sa iyong dibdib. At iyon nga, ang bigat na iyong dinadala, ang di nakikitang presyon ng kakulangan, takot, o pagkaantala, ay nagsisimulang matunaw sa sandaling matapos ang ritual. Maaaring magsimulang lumitaw ang mga palatandaan kinabukasan. May bigla ang oportunidad na dumarating. May taong may utang sa iyo na hindi inaasahan ay nagbabayad. Isang raffle, bonus, o alok sa trabaho, may bagay na dumarating na tila perpektong oras at hindi maaaring ituring na pagkakataon lamang. Ito ang universo na tumutugon sa iyong signal. Mayroon ding emosyonal na palatandaan. Mapapansin mo na hindi ka nagaanong naapektuhan ng mga dating problema. Mas malinaw ang isip, mas mahimbing ang tulog, at mas buhay ang mga panaginip. Sa katunayan, ang panaginip ay isa sa pinakamakapangyarihang indikasyon na gumana ang ritual. Marami ang nag-uulat ng panaginip ng umaagos na tubig, gintong liwanag, malalawak na pintuan, o kahit ng mga ninuno na nakangiti mula sa malayo. Ang mga larawan sa panaginip na ito ay hindi lamang panaginip, sila ay kumpirmasyon. Ipinapakita nila na ang enerhiya ay gumagalaw. Maaaring maramdaman mo rin ang pagbabago ng enerhiya sa loob ng iyong tahanan.
Bumababa ang mga pagtatalo. Nawawala ang kakaibang bigat sa paligid. Ang parehong espasyo na dati malamig at tila hadlang ay nagsisimulang maging magaan at maanyaya muli. Ito ay dahil kapag nakaalin ang iyong personal na enerhiya, sumusunod ang kapaligiran. Ang iyong tahanan ay nagiging salamin ng iyong espiritu at ngayon, nagsisimula itong salaminin ang kasaganaan. Pati na rin ang paraan ng pakikitungo ng ibang tao sa iyo ay maaaring magsimulang magbago. Mapapansin mo ang pagiging bukas palad ng mga kaibigan, ang hindi pangkaraniwang kabaitan ng mga estranghero, at ang mga taong binabanggit ang iyong pangalan sa mga silid na hindi ka naroroon. Ito ang enerhiya sa kilos. Nagbago ang iyong vibration, at ngayon ay tinatawag nito pabalik ang dati na block. Sa paniniwala ng mga Pilipino, kapag bigla ang nagsimulang mangyari ang magagandang bagay, madalas sabihin ng mga nakatatanda, may nawala sa landas niya, pero bumalik na. Ito mismo ang ginagawa ng ritual na ito, ibinabalik sa iyo ang mga biyayang palaging nakalaan sa iyo, ngunit naantala dahil sa espiritual na hadlang. At marahil ang pinakamagandang resulta sa lahat, mararamdaman mong karapat-dapat ka muli. Sapagkat ang pinakamalaking hadlang ay hindi sa labas, nasa loob. Ito ang tahimik na paniniwala na marahil ay hindi ka karapat-dapat sa higit, na marahil ang mga biyaya ay para sa iba, hindi sa iyo. Binubuwag ng ritual na ito ang kasinungalingang iyon. Pinapaalala nito sa iyong kaluluwa na ikaw ay karapat-dapat. Na hindi ka kailanman nakalimutan. Na ang yaman, kapayapaan, at pagmamahal ay karapatan mo sa kapanganakan. Huwag mabalisa kung hindi mo agad makikita ang resulta sa loob ng ilang oras. Ang espiritual na enerhiya ay hindi gumagana tulad ng fast food. Minsan, kailangan nito ng kaunting oras upang ayusin ang landas na patungo sa hinaharap. Ngunit magtiwala na kapag ginawa ang ritual ng may tunay na intensyon, hindi na ito maibabalik. Ang pagbabago ay nagsisimula sa sandaling magpasya kang handa ka na. At ngayong nagawa mo na ang kilos, nabigkas ang salita, at nabuksan ang iyong espiritual na pinto, iisa na lamang ang direksyon, pabalik sa liwanag, patungo sa kasaganaan, at patungo sa buhay na tahimik mong ipinagdarasal. Koneksyon sa mga zodiac signs. Bagaman ang ritual na ito ay gumagana para sa sinuman na may tamang intensyon, iba-iba ang daloy ng enerhiya nito sa bawat zodiac sign. Ang universo ay nakikipag-usap sa ating lahat. Ngunit iniangkop nito ang mensahe ayon sa enerhiya na ipinanganak sa atin. Sa tradisyong Pilipino, naniniwala ang marami na ang iyong kapalaran ay naapektuhan hindi lamang ng iyong mga aksyon, kundi pati ng iyong cosmic na disenyo. At ang disenyo na iyon ay nagsisimula sa iyong tanda. Tuklasin natin kung paano nakakaapekto ang ritual na ito, pagdidikit ng barya sa ilalim ng kama, at pagbigkas ng banal na salita sa alas negatibo 3:00 ng umaga, sa bawat tanda. Aries, Marso 21, Abril 11. Para sa Aries, binubuwag ng ritual na ito ang mga pader na humahadlang sa pagkilala at paglago sa karera. Pagkatapos gawin ito, asahan ang biglaang oportunidad sa pamumuno o papuri mula sa isang taong may otoridad. Binubuhay ng barya ang iyong apoy, ang iyong tapang, at ibinabalik ang kumpiyansang minsang nawala. Taurus, Abril 20, Mayo 20. Pinamumunuan ng Venus ang Taurus, planeta ng halaga at pera. Espesyal na malakas ang ritual na ito para sa iyo. Binubuhay ng barya sa ilalim ng kama ang natutulog na kasaganaan, at maaaring magdala ng dagdag na kita, mga sorpresa, o kahit mga pag-unlad sa ari-arian. Scorpio, Oktubre 23, Nobyembre 21. Mararamdaman ng mga Scorpio ang ritual na ito sa malalim at espiritual na antas. Asahan ang makapangyarihang panaginip, matinding synchronicities, at kahit prophetic na sandali. Natural kang energy worker, at pinapalakas ng ritual na ito ang iyong panloob na mahika. Sagittarius, Nobyembre 22, Disyembre 21. Ang gantimpala para sa Sagittarius ay pagpapalawak. Maaring dumating ang oportunidad sa paglalakbay, pag-aaral, o pag-unlad sa pananalapi. Mararamdaman mong hindi ka na nakakulong at mas nakaalin sa iyong mas mataas na landas. Capricorn, Disyembre 22, Enero 11. Inaalis ng ritual na ito ang mga pagkaantala na humahadlang sa iyong mga layunin. Babalik ang momentum sa pananalapi, at ang mga estrukturang iyong binuo, negosyo, ipon, o relasyon, ay magsisimulang tumibay muli. Aquarius, Enero 20, Pebrero 18. Maaaring maramdaman ng mga Aquarius ang paggising ng isip. Bago at sariwang ideya, bagong pananaw, at kahit banal na inspirasyon ay maaaring dumating pagkatapos ng ritual.
Ito ay parang cosmic reset button para sa isip at espiritu. Pisces, Pebrero 19, Marso 20. Para sa mga Pisces, nililinis ng ritual na ito ang emosyonal na ulap. Mararamdaman mo ang pag-asa, kapayapaan, at mas malalim na koneksyon sa iyong mga pangarap. Ang barya sa ilalim ng kama ay nagiging grounding force para sa pinakamalalim na hangarin ng puso mo. Ano man ang iyong tanda, isang bagay ang nananatiling totoo, sa sandaling matapos mo ang ritual na ito, hindi ka na naghihintay sa mga biyaya, tinatahak mo na ang daan patungo sa mga ito. Prophetic support, koneksyon kay Nostradamus at Baba Vanga. Maaaring bago sa iyo ang ritual na ito, ngunit mas matanda ang pinagmulan nito kaysa sa inaakala ng karamihan. Sa kasaysayan, maraming mystics, seers, at propeta ang nagsalita tungkol sa simpleng mga gawain na may malaking kapangyarihan, mga ritual na nakatago sa karaniwang tanawin, naghihintay na muling matuklasan ng tamang kaluluwa. Kabilang sa pinakamakapangyarihang pangalan sa propesya ay sina Nostradamus at Baba Vanga, at pareho silang nagbibigay ng makapangyarihang pahiwatig na tila direktang konektado sa enerhiya sa likod ng ritual na ito. Si Nostradamus, ang French seer na kilala sa kanyang mga cryptic na prediksyon, ay madalas nagsalita tungkol sa ginto sa ilalim ng pahingahan, at ang oras kung kailan naririnig ng mga anino ang tinig ng tao. Bagaman ang kanyang mga quatrains ay isinulat sa metaphor, naniniwala ang maraming mananaliksik na tumutukoy ang mga salitang ito sa mga ritual na isinasagawa sa maagang oras. Mga sandali ng katahimikan kung kailan manipis ang belo sa pagitan ng mundo ng espiritu at materyal. Ang kanyang akda ay nagpapahiwatig na ang yaman ay hindi lamang kinikita, ito ay tinatawagan. At tinatawagan ito kapag ang espiritual at materyal na mundo ay pansamantalang nagtatagpo. At ang sandaling iyon? 3:00 ng umaga. Sa isa sa kanyang interpretasyon, binanggit ni Nostradamus. Ang nakatagong kayamanan ay kikilos sa ilalim. Kapag nagtagpo ang katahimikan at ang salita sa oras ng etyo ng buwan. Tumpak na tumutugma ito sa ating ngayon, ang barya sa ilalim ng kama, nakatagong kayamanan, na pinapagana ng salitang binigkas sa 3:00 ng umaga, oras ng etyo ng buwan. Kahit na alam ni Nostradamus ang eksaktong ritual na ito o hindi, ang kanyang mga salita ay naglalakad sa parehong landas. Pagkatapos, si Baba Vanga, ang bulag na Bulgarian mystic na ang mga prediksyon ay nagpamangha sa mundo. Ang kanyang mga bisyon ay hindi palaging naisulat, ngunit naaalala ng mga malalapit sa kanya. Isa sa kanyang pinakamakapangyarihang turo ay tungkol sa mga energy object, mga bagay na inilalagay sa ilalim ng kama o sa loob ng sapatos upang gabayan ang kapalaran. Naniniwala siya na ang pera ay may espiritu, at kung ito ay tratuhin ng may respeto at direksyon, maaari itong bumalik ng 10. Ayon sa kanyang mga tagasunod, binalaan ni Baba Vanga na makakalimutan ng mundo kung paano tawagin ang kasaganaan, makakalimutan nila ang salita na bumubukas sa langit. Ang salitang ito, ayon sa kanya, ay maaalala muli ng mga puso na gising habang natutulog ang mundo. Pamilyar ba ito sa'yo? Iyon mismo ang ritual na ito. Habang natutulog ang iba, ikaw ay nagigising. Ikaw ay nagsasalita. Ikaw ay nakakaalala. At binubuksan mo ang langit. Pinapaalala sa atin ni Nostradamus at Baba Vanga ang parehong katotohanan, ang enerhiya ay totoo, ang mga salita ay may puwersa, at sagrado ang tamang timing. Hindi ka dinala sa ritual na ito ng aksidente. May bagay sa loob mo na nakaalin sa karunungan ng mga sinauna. Ang iyong espiritu ay handa ng maalala ang nakalimutang kaalaman ng mundo. Hindi ito tungkol sa pamahiin, ito ay tungkol sa pag-alin sa daloy ng universo, tulad ng ipinagbabawal sa atin ng dakilang mga propeta. Kapag isinagawa mo ang ritual ng barya, hindi ka lamang gumagawa ng maliit na bagay. Ikaw ay umaalingaw sa isang walang hanggang gawain na minsang humubog sa buhay ng mga hari, mandirigma, at manggagamot. At ngayon, iyong pagkakataon na. Ngayon alam mo na ang katotohanan. Nakita mo kung paano ang isang barya, inilagay ng may layunin, ay maaaring tawagin pabalik ang kayamanang minsang sayo. Naramdaman mo kung paano ang 3:00 ng umaga ay hindi lang basta oras, ito ay isang pintuan. Isang sagradong bintana kung kailan humihinto ang universo at nakikinig. At natutunan mo rin na ito ay hindi lamang isang ritual, ito ay paalala ng nakalimutang kapangyarihan mo. Matagal mo nang naramdaman ang pagiging stuck sa mga paulit-ulit na pattern, pakiramdam na walang pera, na hindi napapansin, pinapanood ang iba na umangat habang ikaw ay nananatili sa anino.
Ngunit nagtatapos na ang mga araw na yon. Hindi dahil mas nagsikap ka, kundi dahil sa wakas ay nakinig ka sa tawag ng enerhiya. Ang ritual na ito, bagaman simple, ay hindi mahina. Ito ay nakabase sa parehong enerhiya na naipasa ng mga sinaunang propeta tulad nina Nostradamus at Baba Vanga. Ito ay nakaugat sa karunungan ng mga matatanda sa Pilipinas na naniniwala sa mga palatandaan, sa mga panaginip, sa mga bulong mula sa mundo ng espiritu. Ngayong gabi, o sa susunod na gabi na pipiliin mo, lalakad ka papunta sa iyong kama, hawakan ang barya, at huminga. Aalalahanin mo na hindi ka maliit, na hindi ka nakalimutan, na ang nakalaan sa iyo ay hindi nawala, ito ay naghihintay lamang na tawagin. At kapag binigkas mo ang salitang iyon sa 3:00 ng umaga, hindi lang basta makikinig ang universo. Ito ay sasagot. Asahan mong maramdaman ang kakaiba. Asahan ang kilabot o panaginip na parang totoong-totoo. Asahan ang katahimikan na mapalitan ng dalaw. Iniligalaw mo ang tahimik na tubig ng kapalaran. Inangkin mo ang bagay na kinatatakutan ng iba na abutin. At ngayon i-affirm ito. Sabihin ng malakas o isulat sa mga komento. Ang mga affirmations na ito ay hindi lang basta salita. Ito ay mga utos. Ito ay mga vibration. Ito ay ang iyong sa enerhiya na ngayon mo lang na-unlock. Affirmations para sangkapan yan ni enerhiyang Ako ay nakaalin sa enerhiya ng kayamanan at kapayapaan. Ang pera ay dumadaloy sa akin kahit ako ay natutulog. Makapangyarihan ang aking tinig. Binubuksan ng aking mga salita ang mga pintuan. Nakikinig ang universo kapag nagsasalita ako ng may pananampalataya. Hindi ako hadlang. Ako ay ginagabayan. Pinapalaya ko ang takot at tinatanggap ang mga biyaya. Karapat-dapat ako sa lahat ng paparating. Ang ritual na ito ay gumana na para sa akin. Nagbabago ang aking buhay at tinatanggap ko ito ng bukas ang puso. Handa na ako sa aking himala. Ngayong gabi, magbigay ng kandila kung nais mo. Hawakan ang barya. Bibigkasin ang salita. At hayaan mong dalhin ng katahimikan ang iyong tinig sa mga bituin. Dahil ngayong gabi may nagbabago. At ikaw. Ikaw ang dahilan kung bakit.